kagabi, maagang gumising para pumunta dito at magpayag. Papayag ba tayo na hindi marinig ang ating mga speakers dahil ayaw nilang paggamit yung sound system? Pinapatahimik na nga tayo sa internet, online, papatahimikin pa nila tayo dito. Hindi po papayag ang kabataan at mamamayan na patahimikin. Pagtatanggol at ipaglalaban po natin yung ating mga karapatan. Dapat ang Korte Suprema pakinggan po itong panawagan ng ating mga kababayan na itong Cybercrime Prevention Law ay ang bagong martial law na merong matinding epekto sa karapatan ng ating mamamayan kahit sa mga hindi gumagamit ng internet. Kinausap ko ang Committee on Information and Communication Technology. Ito yung komite sa House na in charge sa panukalang batas na ito, sa batas na ito. Kinausap ko rin yung ilang mga authors ng cybercrime law sa lower house at unfortunately ang posisyon nila, hindi na sila interesado na dinigin pa ang mga amendments sa cybercrime law. Sabi nila, antayin na lang daw natin ang magiging desisyon ng Korte Suprema. Ito ang dahilan kung bakit naubos na, nawaldas na ang halos ang buong 120 days ng TRO na inisyo ng Korte Suprema nang walang anumang ginawa ang Kongreso. Binabanggit po rito ang willful engagement. Ibig sabihin, ang mga biktima ng mga kababaihan na karamihan ay mga minor de edad ay maaaring kasuhan ng krimen. Ito pong cybercrime law ay maaari pang makalito, makadistort at magkaroon pa ng ibang kaisipan kaugnay po ng issue ng komodifikasyon, karahasan sa kababaihan at pambibiktima sa ating mga kababaihan. Kaya napakahalaga po, not in the name of women. Ito po ang aming paninindigan. Mapasama nito, mabasura sana, pero pag hindi binasura, iisa lang ang sagot, iisa lang ang hamon. Defy! Yan lang po. Defy the law. Maging cybercriminal na tayong lahat kung hindi babasura ang batas na to. Tandaan po natin, ang cybercrime law ay pinirmahan ni President Benigno Aquino III. Siya po ang dahilan kung bakit tayo nandito ngayon. Dahil gusto nilang ipatupad ang batas na ito. Gusto nilang ipatupad ang panunupil o cyber martial law sa internet. Mga kasama, mga kapatid, tandaan din natin na ang bicameral conference ng Kongreso ay may kinalaman din at dapat din sisihin sa cybercrime law. Sila yung mga nag-usap-usap at nagpasok, naglagay ng mga insertion sa batas na gumawa ito ng mas magiging mapanupil ang pagpapatupad ng batas. Kaisa nyo ang mga technical people sa kung saan pag inimplementa itong batas na ito ay siguradong gagamitin yung aming kakayahan. Kasi wala namang iba mag-implement yan kundi kami. Kaya kami din ay ayaw ipagamit yung aming skills, ang aming kakayanan upang yurakan yung ating mga basic na mga kalayahan, lalo na itong freedom of expression. Sa totoo lang po, magaganap lamang ang talaga pong pagbasura ng cybercrime law. Hindi naman po ito nakabatay lamang doon sa galing at talas ng argumento ng mga abogado, kundi nakabatay po ito doon sa sama-samang pagkilos ng mamamayan, doon po sa tuloy-tuloy pong paninindigan ng atin po malawak na mamamayan para sa pagbasura po ng batas na ito. Talagang dapat i-repeal ang law. Ang stand ko is repeal the law. Repeal cybercrime and replace it with a new law, a better law. Itong cybercrime law na ito ay ginagawa ko ng lahat na kriminal. Kanina, para lang makapasok ako dito, kailangan pa ako magsingit sa mga pedestrian doon sa may kanto ng Padre Faura dahil sa daming mga polis. Simula po nung ipasa ang TRO, medyo tumahimik po kami. Tumahimik kami dahil alam namin walang reason para mang-hack ng website. Dahil ako po at iba po sa amin ay karamihan ay internet security ang aming dinedevelop sa Pilipinas. Pero kung ang
cybercrime law po ay mapapatupad, mawawalan po ng saysay ang internet dito sa Pilipinas. Mawawalan tayo ng pribilehyo para magsabi ng katotohanan at ikalat sa mga kasama natin ang nangyayari sa ating bansa. Dahil sa ulit-huli, mga kasama, at makikita yan ng sambayanang Pilipino, labas pa sa pagpapahayag ng protesta sa mga platapormang ito, ang pinakamaigi pa rin pamamaraan para yanigin ang pundasyon ng isang nabubulok na sistemang panlipunan, ang malakolonyal at malapidal na lipunang pinag-aharian ni Noynoy Aquino at kinakatawan niyang mga malalaking burgesa, komprador at Panginoong may lupa. Walang iba kundi ang pagdaluyong ng mga mamamayang Pilipino sa lansangan. Defy! Defy! Defy cyber martial law! Defy! Defy! Defy the cyber martial law!